Pepe, darating ang araw. Ikaw ang magiging tinig ng bayan. Ikalabinsiam ng Hunyo, taong 1861 sa baybaying bayan ng Calamba, Laguna. Sinilang ang isang sanggol na magiging pag-asa ng bayan, si Jose Portasio Rizal Mercado Y. Alonso. Chidora, tibayan mo ang iyong loob. Magpakatatag ka. Isang lalaki. Chidora, may anak tayong lalaki. Kaslaat kumaken ka udanum hanapik sa tagayo sa kagpababa inggana waya waya uway taem kadikadwa tidanum hijay bantay nagayus nagpababa inggana hijay bye-bye uway urayan yati ikastam uray man nula pedam mabiru kanalata dalanti waya waya uway Makaraan ang 3 araw, bininyagan si Jose sa simbahan ng Calamba ng isang paring taga Batangas, si Padre Rufino Colantes. Binibinyagan kita, Jose Portasio Rizal Mercado Y. Alonso, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ganito nagsimula ang buhay ni Jose Portasio Rizal Mercado Y. Alonso. Isinilang sa Calamba, pinalaki ng magulang na may talino at pananampalataya, at pinaligiran ng mga kapatid na puno ng sakripisyo at pagmamahal. Siya ay hindi lamang anak ng isang pamilya, kundi magiging anak ng buong bayan. Higit sa lahat, minahal ni Rizal ang kanyang kapatid ng si Concepcion, ang munting Concha. Siya ay 1 taon lamang ang tanda, at dito natunan ni Pepe ang wagas na pagmamahal ng isang kapatid. Ngunit noong taong 1865, si Concha ay pumanaw dahil sa karamdaman. Ito ang unang malalim na dalamhati ni Rizal sa kanyang murang edad. Noong unang panahon, may isang gamo-gamo na hindi sumusunod sa kanyang ina. Isang araw, sinabi ng ina ng gamo-gamo na huwag lumabas ng bahay dahil may malaking bulong magpapantay sa labas. Kaya anak, tandaan mo ang aral. Ang gamo-gamo ay namatay dahil sa pagkaumalit sa iglaw. Ang kwento ng gamo-gamo ay nagtanim ng pinakamalalim na impresyon kay Rizal. Para sa kanya, ang kamatayan ng munting nilalang ay sakripisyo para sa isang dakilang mithiin. 1, 2, Cuesta, esto.
kalamba ng hubog ang puso at isip ng batang si Jose sa mga alaala ng pag-ibig, pagdurusa at mga aral. Unti-unting hinanda ng Diyos ang kanyang landas patungo sa dakilang hangarin. Da. Jose, anak, unahin mo muna ang bawat titik. Sa bawat letra, may nakatagong mga nakaalaman. Basahin mo ng mabuti. Sa mulang edad na 3, unang tinuruan si Jose ng kanyang ina, si Doña Teodora, isang babaeng may mabuting asal at mataas ang kaalaman. Dito niya natutunan ang alpabeto at ang mga pangunahing panalangin. Ako'y isang... Ulit. Ako'y isang Pilipino. Jose, O, maaari mo itong isulat. Dahil sa pambihirang talino ni Jose, nagpasya ang kanyang mga magulang na kumuha ng mga pribadong guro. Ang una ay si Maestro Celestino, sinundan ni Maestro Lucas Padua, nang maglaon si Leon Monroy, dating kaklase ng ama ni Jose, ang nagturo ng Espanyol at Latin. Ngunit 5 buwan lamang ang natiragal ni Monroy bago pumanak. Noong Hunyo 1869, sa edad na siyam, iniwan ni Jose ang Calamba patungong Binan kasama ang kanyang kuya. O pag-ibig na makapangyarihan, pag pumasok sa puso ni numan. Sabi na nag-aral si Jose kay Maestro Justiniano Aquino Cruz. Ang guro ay kilala sa pagiging maigpit at mabilis magdisiplina sa mga estudyante gamit ang patpat. Karaniwan kapag mali ang sagot o nagkamali sa asal. Rizal, marunong ka ba mag-Espanyol? Opo, ito. Tenyes otro tuman. Jose, tumayo ka. Basahin mo ng malinaw. Tama ka mali. Sa kabila ng mahigpit na disiplina, nang ibabaw si Jose, natutunan niyang lampasan ang iba sa Espanyol, Latin at iba pang aralin. Ngunit dahil sa kanyang katalinuhan, may ilang kaklase ang nagpakalat ng maling paratang laban sa kanya, kaya't maraming beses siyang naparusahan kahit hindi siya nagkasala. Matapos ang 1.5 taon, natapos ni Jose ang kanyang pag-aaral sa Binyag noong Disyembre 17 ng taong 1870. Nagpaalam siya sa kanyang guro at sa paaralan, dala ang mga alaala na hindi niya malilimutan. Hindi ko na muling makikita ang Binyan. Ngunit, dadali ko ang lahat ng natutunan ko dito. Pagkatapos ng Pasko ng taong iyon, ipinaalam ni Don Francisco na ipadala si Jose sa Maynila upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Mula sa Calamba hanggang sa Binyan, natutunan ni Jose ang halaga ng disiplina, edukasyon at determinasyon, pundasyon ng isang batang magiging dakilang bayani ng bayan. Ulit. 2, 3, go. Sige.